Madilim pa, ngunit ang mga manok ay nagtitilaukan na ng magising si Huli. Daang-daang tumayo sa igaan. Taimtim na nagdasal at nang matapos ay naligo na sa batalan. Ang inaasahang paghihimala ng berya na pagpapadala ng 200 piso ay hindi naganap. Tanging ang sulat ng ama na humihingi ng pantubos ang kanyang nakita na nasa ilalim ng imahen. Ang kanyang kalungkutan ay naibsan sa isiping madadalaw niya si Tandang Selo tuwing ikalawang araw. Natatawa sa sariling kahangalan sa sobrang pananangis ng walang dahilan habang ginagawa ang mga gawain. Sa sobrang tuwa ay nahagkan ang lakit, regalo sa kanya ni Basilio na nagpapalumatian ng mga brilyante at esmeralda na buhat sa isang ketongin. Matinding pagkaawa ang nagbunsod kay Maria Clara, tunay na nagmamayari ng lakit, para ipagkaloob niya ito sa may sakit. Agad naman itong inilayo at itinago ni Huli sa takot na mahawa at di na makapag-asawa pa. Nagbili sa kanyang ingkong na sabihin sa kanyang ama kapag dumating na ang pupuntahan niya ang pinakamurang kolehiyong mapapasukan. Ito ay dahil sa marunong ng wikang Kastila ang kanyang magiging Panginoon. Napaluwa si Tandang Selo sa kanyang narinig. Napambasin ito ni Huli. Dala ang kanyang tampipi ng mga damit ay nilisan na niya ang kanyang bahay na saksi sa kanyang kabataan. Nang siya'y nakalayo na, napaupo sa isang kahoy at di na napigil pang umiyak ng may kalakasan. Ito ay simula ng araw ng kanyang pagpapaupa kay Hermana Pensyang. Araw kung kailang siya'y mananalbihan bilang utusan. Kabayaran sa perang inutang nila para matubos si Cabezang Tales, ang kanyang ama, mula sa mga tulisan. Sa paglisan ng apo, inaliw lamang ni Tandang Selo ang kanyang sarili sa pagtanaw ng mga taong nakadamit pamisa na naglalakad upang magsimba sa bayan. Araw ng Pasko ngayon, dito sa Pilipinas. Ito ang araw ng mga bata ayon sa matatanda. Sa paningin ng mga bata, ito marahil ang kinatatakutang araw nila. Ito kasi ang araw na gigisingin sila ng maaga, bibihisan ng pinakamahal at pinakamaganda nilang damit. Titisin nila ang isang oras na pananahimik sa simbahan at kung magiging magulo ay isang kurot o batok ang matitikman mula sa kanilang mga magulang. Pagkatapos ng misa ay magbabahay-bahay naman sila. Hahalikan ang mga kamay ng kamag-anak upang mamasko. Bago sila bigyan ng pera, agad namang kinukuha upang itago ng kanilang mga magulang. Ay kailangan magpakita muna ng kanilang natatagong talento. Ang tanging gantimpalang may iwan ng Pasko sa mga bata ay mga kurot at pagsakit ng tiyan sa sobrang pagkain ng matatamis tulad ng kusilba at puto. Ito ang nakaugalian na noong pa man ng mga Pilipino. Ang mga matanda ay may nakikisali at nagsasaya sa pagdaos ng okasyong ito. Sila man ay dadalaw at babatiin ng kanilang mga magulang at mga kamag-anak ng maligayang Pasko.